Okay, again, maraming salamat sa ating Panginoon at magandang gabi po sa inyong lahat na nakasubaybay ngayon, na nanonood at nakikinig. Dalangin ko, I wish na nasa maganda kayong kalagayan at nakaipon kayo diyan. At alam ko po, ang mga tunay na Kristiyano, pagsalita ng Diyos talagang pinananabigan to, mapakinggan. Kasi pagkain po itong spiritual. Parang ikaw ay something na gusto mong kumain, excited ka sa pagkain, no? Iluluto pa lang, inaamoy mo pa lang yung usok, kaya talagang ganado ng pakiramdam mo. So, ang aking pong kahilingan, kung magawa nyo, no? At posible, no? Possible sa inyong situation, ay makuha man yan yung picture, yung kayo ay nakagrupo dyan, no? And then, parang nandun sa nanonood kayo. At kayo po ng mga kapatid dyan, kung kayo halimbawa dalawa lang kayo o isa, hopefully ay nakagather talagang family kasi ito po ay pag-worship natin in spirit and in truth, no? Kaya expect ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya na nandiyan kayo ay bigyan natin talaga ng mataas na pagpapahalaga, importansya itong mga ganito sapagkat ito lang ang paraan, no? Sa ngayon, sa ating situation, para marinig natin sama-sama, simultaneously, ang salita ng Diyos. Napakaganda na malaman mo na sa ibang bansa mayroong nanonood, may makikita mo, no, particularly yung USA, Texas, Australia. So yun po, no, one time po yung Qatar, hopefully nagpagpatuloy po ang kanilang pagkikinig. At ganun daw yun, sana i-share nyo. Share nyo itong page na ito, no, nang sa ganun at least kahit paano ay meron ho silang matutunan at magkaroon sila ng inspiration, encouragement mula sa salita ng Diyos. So sa gabing ito, i-conclude natin yung ating pag-aaral. Kanina natalakay po natin yung His friends testify to His love. Kasi from the very start, nakasentro yung ating pag-aaral sa kanyang pag-ibig. At nakita naman natin dito na yung kanyang life during His earthly ministry ay yun ay nag-illustrate nung kanyang pag-ibig. Move with compassion. And then yung kanyang cross, if you remember that, yun po yung display. Yun ang kapahayagan nung kanyang pag-ibig. Kaya hindi ho niya pinagkait ang kanyang buhay. Nagpakumbaba. No? He humbled himself and became obedient unto death. And then nakita natin doon ng isa pang bagay na napakahalaga, hindi lamang yung cross, no? At bagay na kung saan yung kanyang salita nagpapatuto, nag-affirm sa kanyang ginawa. At isang bagay pa na dapat nating matandaan kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ng mga taong nakilala siya. And then sa araw-araw ng kanilang fellowship at pamumuhay, pagtitiwala, pagpupuri, pananalig sa Diyos, ay nararanasan nila how God is so gracious and merciful. God, our God, is an awesome God, very great God. Ngayong gabi, ay gusto ko pong bigyan pansin naman kanina yung His friends testify to His love, at nakita naman natin kanina yung kanyang pag-ibig, no? Particular yung kanyang in its affection. Talagang wala ho siyang tinatangi rito. Kasi meron ka ng relationship sa kanya, pinaghirapan ng Panginoon yan, no? At ang Panginoon ang nagbayad niyan, kaya tayo ay naugnay muli sa God the Father. Nagkaroon tayo ng peace with God, ng Romans 5 verse 1. Sa Romans 5:10, tayo ay kaaway ng Diyos bago tayo nakakilala sa Panginoon. Napakaganda nung ating sitwasyon ngayon, no? Dati, sabi nga ng Acts 28, Acts 26 verse 18, ay nasa darkness tayo, inilipat sa liwanag. So, pag sinabi po ng liwanag ng Biblia, referring primarily to the person, the light mismo. The person, bumaba dito sa as light of this world. And then, yung salita niya, they are light and lamp. Kaya nung umabot ang salita ng Diyos, ito po yung tinrabaho ng Holy Spirit sa ikinaukulan, nag-show ng interest na may paniwala, and then na-enlighten siya until naggumawa ng decision at kinilala po niya yung galing sa langit, yung Savior. Yun ang sinasabi ng 1 Timothy 1:15. Alright, Christ Jesus came into the world to save sinners.
So pagtanggap niya, automatically po, bumaba ang Holy Spirit na nagkaroon ng forgiveness ng kanyang sin. So free na siya diyan. Hindi ibig sabihin, wala na siyang pananagutan. And then, nabawi niya yung kaluluwa natin mula sa pagkaalipin sa devil. And then at the same time, ay binigay sa atin ang gift of eternal life. No? And then yung assurance that He will never leave us nor forsake us. Napakasarap po ng sitwasyon natin. At kung ano po ang pinakamahirap, pinakamahal na bagay ay hindi niya pinagkait. Yung pa kayang araw-araw nating buhay, mga kapatid. Yung pong araw-araw nating buhay, susubaybayan tayo ng ating Ama. Particular sa kanyang affection, sympathetic sa kanyang service, and then at the same time, confiding in its fellowship. I-maintain po natin yung ating fellowship sa pamagitan ng pakikipagtipon. Yun ang kanyang pakikipag-fellowship pag pinag-usapan ang gathering, family gathering. Right? Ito yung mga believers kay Kristo, yung pagtitipon nila. Sapagkat, yun po talaga yung inaasam ng Panginoon, may ipon. Kaya nga called out assembly ang tawag ng isang kahulugan ng church. Called out assembly. So meron pong called out assembly na tinatawag sa physical aspect. Meron ding called out assembly sa spiritual aspect na lahat ng believers ay inipon kay Kristo, kaya naka-in sila kay Kristo. Lahat ng save, lahat ng save. Yung pong miyembro ng isang local church, local assembly, no po, ay not necessarily 100% lahat doon ay na kay Kristo o saved. No po? So yan ay tanggap na lahat. Generally accepted yan po na katotohanan. So sa gabing ito, ay pag-usapan po natin dito yung His Spirit, alright, the Holy Ghost, the Holy Spirit, His Spirit imparts His love. Ang kanyang Espiritu ay ibinabahagi ang kanyang pag-ibig. He leads and imparts. He leads and imparts. So ngayon, buksan po natin yung ating Biblia dito sa Romans chapter 5, mga kapatid. As you open your Bible in Romans chapter 5, really appreciate po yung pong prayer ninyo sa inyong lingkod, prayer ninyo sa ganitong ministry ng Panginoon, prayer po sa bawat isa. Na sana po ay wag nating kalimutan ipagpanalangin yung ating mga namumuno. Kaya po, utos po nyo yan, kalooban nyo yan, 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 5. Kasi sa 4, gusto niya lahat maligtas. Verse 5, pinakilala yung one mediator, that's the Lord Jesus Christ. Verse 6, pinaalala po niya na siya po ang naging ransom para sa ating kabayaran. Ano po? Siya yung pantubos. Kaya yung pagpapadala sa Panginoon Jesucristo, siya yung pantubos ng Diyos para tayong matubos sa pagkaalipin, matubos sa kapangyarihan ng kasalanan. Magkaroon tayo ng buhay niya, walang hanggan, everlasting. Dinescribe pong everlasting at saka eternal. Okay, yan po yung description. Hindi, mapapansin po natin dito sa ating pag-aaral sa Romans chapter 5, okay, samahan po niyo ako sa pagbasa rito. Therefore, being justified by faith. Napakaganda ko, no? Yung dineclared ka ng righteous, no? Made righteous, yan. Big sabihin ng justified by faith. We have peace with God. So, pag meron ka ng peace with God, di na kayo magkaaway. Kasi sa verse 10, dati bago tayo naligtas, kaaway tayo ng Diyos. Pansinin po niyo, napakasarap pagbulay-bulay ang salita ng Diyos. Pinapaliwanag sa iyo, pinapaunawa sa iyo, pinadadama sa iyo kung gaano ka ngayong kahalaga bilang Kristiyano. Okay? At ito dinidetalye niya sa kanyang banal na kasulatan kung anong nangyari sa iyo the moment you accepted His beloved Son. The moment na ikaw po ay nagkaroon ng pagtitiwala, paniwala, pagkilala, pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Lahat ng kanyang ginawa. No? And then we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hindi ka magkakaroon ng peace with God, kapayapaan sa Diyos, kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pasukin mo ng lahat ng mga sikat na famous na mga reliyon, mga malalaki reliyon, kasi yung ibang mga tao, ang gusto lang nila yung mga malaking samahan, yung mga maliliit. Minamaliit nila yon. Pakatandaan nyo, huwag nyo maliitin yun. Kasi mahalaga sa Panginoon ang bawat kaluluwa. Hindi pwedeng maliitin yun. Ang tinitingnan ng Panginoon yung totoo.
yung naitatas ang katotohanan kasi yan naman talaga ang minamagnify niya yung kanyang salita more than o above all His name. Yan Psalm 138. So napansin natin sa verse 2, by whom, sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo, also we have access by faith, sa pamagitan ng pananampalataya. Remember, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sabi ng verse 2, by whom also we have access by faith into this grace. We are under the dispensation of the grace of God, program ng biyaya ng Diyos, kapagkat yan ang susubaybay sa isang Kristiyano. Naligtas ang isang Kristiyano sa biyaya ng Panginoon, alright, by grace, through faith in the Lord Jesus Christ. Very clear po yung Ephesians 2:8, no po? And then napansin natin dito, kaya yung pananampalataya yan ang nagbigay sa atin ng pass. Ibig sabihin doon, meron ka ng permission, no? Ito yung pinaka-ticket mo into this grace. Para ma-enjoy mo yung biyaya ng Diyos sa araw-araw. Kasi si Paul ay ano man ang kanyang dinanas, alam mo ninyo mga kapatid, kaya naisulat na sa Biblia para sa ganon ay maging inspiration yung statement niyang yon in 1 Corinthians 15:10, for by the grace of God I am what I am. So sa araw-araw nating buhay ay hindi po ina-appreciate kasi ng mga maraming Kristiyano yung nakaraos ka sa buong maghapon. Biyaya ng Diyos yung wala kang may pagmamalaki. Kaya dapat talaga ang glory sa Kanya. No? Very clear po yun. And then into this grace wherein we stand, wherein kung saan tayo ang nakatindig ngayon, and rejoice in hope of the glory of God. Kaya makikita po lahat ng katibayan na yan. At ano pang makikita sa verse 3? And not only so, but we glory in tribulations. Yung mga kabagabagan sa buhay natin, mga kahirapan, yung dinaranas natin ngayon. So, kahit paano ay nagkaroon ng kahit na paano something na fasting, pagdadayet ang mga tao ngayon dahil hindi sila nalarga ng sobrang pagkain, no? Ay kaya ito isang bagay na dapat natin pasalamatan sa Diyos, ano? And then wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Verse 3, and not only so, di lang ganon, but we glory in tribulations. You remember po, kaya ito ay talagang pinanghawakan ni Pablo, no? Yung sinabi ng Panginoon in John 16:33, you remember that? Sabi ng Panginoon, in this world you shall have tribulations, but be of good cheer. Yan po yung glory, no? Be of good cheer, I have overcome the world. So, ikaw ay nagsasaya pa rin sa kabila na ang sitwasyon, ng kalagayan. Kasi any moment na ikaw mag-depart from the body, you will be present with the Lord according to 2 Corinthians chapter 5. Knowing that tribulations worketh patience. Kaya pala nilalagay ng Panginoon maganyan para ikaw ay matutong maging patient. Ma-develop yung patience. Pag na-develop ang patience, alam ba ninyo kung anong kasunod? Sa verse 4, experience. Experience. And experience hope. Itong hope dito, pag nagkakaroon ka ng karanasan, na-overcome mo, alam mo yung pag-asa na yung blessing na pangako ng Diyos, hindi mahirap yun. Kahit ano yung dinideliver ng Diyos, yun kasi pinractice mo na, kung ano man ang nasa iyo, nagiging kontento ka. Nasa pagpapasya ng Diyos ang karagdagan. Kaya kanina, di ba? Nabanggit natin kanina, one ay pwedeng magawa ng 1,000. O ang pang nasa kamay niya yon. All we have to do, maging patient tayo sa paghihintay. Gawin lang natin eksakto yung kanyang kalooban. Yan po yan, no? Sa situation natin ngayon, kailangan natin itong mga ganito na salita ng Diyos, no? And then alam ba ninyo kung anong nagagawa ng hope? Sabi ng verse 5, and hope make it not ashamed. Yan. So, mawawalan ka na ngayon ng hiya sa pagpapatotoo na ikaw ay anak ng Diyos, pagbabalita na yung good news of salvation about the gospel of the Lord Jesus Christ na tinawag na gospel of the grace of God. Kasi bakit? Kasi dito mo nakilala yung person kung gaano kakahalaga, gaano kanya kamahal, gaano po ang pagnanais ng buhay natin ay mabago, maging maayos, maging kaluwalhatian sa harap ng Diyos dahil siya yung pinanggagalingan ng ating buhay at kabuhayan. Siya rin po ang kakaharapin natin sa hinaharap. Ang sarap. Ito yun. Dito yung text natin sa verse 5.
And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. So ito po yun. That's why His Spirit imparts His love. Pamamagitan ng Holy Spirit na nananahan sa atin, ay dito mo mararanasan, matitikman, alright, ang mga bagay tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. No, maaaring mawala ka ng mga so-called best friends today, bukas, pero He will never leave you nor forsake you, kasi ito yung tunay na kaibigan, inialay ang kanyang buhay para sa iyo, para sa akin, para sa lahat. Ang galing, no? Sarap po nito, no? So, He imparts His love, ano po? Very clear po yun. And hope make it not ashamed. So, hindi ka mapapahiya. Lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, hindi ka mapapahiya. Pagdating ng araw, ikaw ay nasa kagalakan, yung mga taong tumatawa sa iyo dahil sa yung paglilingkod sa Diyos, talagang nandun ang pagpupumilit mo, na may determination and with excitement na i-present mo your body as a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Kahit ano pang sabihin ng kapitbahay o kaibigan o kakilala, minsan ho, ay anyayahan mo, tatawa lang. Okay, sige, thank you. Yung mga ganun lang, no? Pero ito po yung dapat natin pansin. Meron ho akong 3 puntos sa ilalim nito. At nasa sana ho ito ay buong puso natin pakinggan. Ang unang makikita natin dito ay, repeat, no? Yung kanyang Spirit imparts His love. Okay? Pag indwell ng Holy Spirit dito mo lubos maunawaan gaano kakamahal ng Panginoon. Because the love of God, right, ay na-shed abroad sa ating mga puso. Bakit ginamit yung abroad? Lalo na sa panahon natin ngayon, no? Di ba? Marami yung mga naka-abroad, yung OFW na tinatawag, abroad. So, from one country to another country. Itong pag-ibig ng Diyos galing sa langit. Ibang pag-ibig ito. Hindi pangkaraniwang pag-ibig ito. Heavenly love ito. Makalangit. Kaya ang in-expect ng Diyos sa atin, ang buhay natin, makalangit. Kasi nga, sinasabi ng Panginoon, ang lahat ng mga tunay na Kristiyano, anak ng Diyos, citizens na sila sa langit. So, balang araw, iiwanan mo ang Filipino citizenship mo. Kung Amerikano ka, American citizen, darating ang time, hindi ka na American citizen. At present nga, bilang Kristiyano, heavenly citizen ka na. And then, may enjoy mo forever yung citizenship na yon. Sa ngayon, hindi ka forever na ikaw ay Filipino citizen, hindi ka forever na ikaw ay American citizen, hindi ka forever na ikaw ay ganito-ganyan na citizen. Hindi. No? At ako rin, hindi rin mananatiling magiging senior citizen. Di ba? So, darating ang araw ay ma-enjoy natin in eternity in heaven yung ating heavenly citizenship. So, ngayon, mapapansin natin dito, isang una na dapat natin pansin, itong A part ng ating punto na ito, subject ngayong gabi, His Spirit imparts His love. A, He leads to the love that saves. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Yan ang ginawa ng Holy Spirit at nilatag dito kung ano ang kanyang ginawa at kung ano natanggap nung nanampalataya. Okay? So, He leads. Yung Holy Spirit leads to the love that saves. Kasi ang sentro po nung gospel yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na yon ay nasa person. Ang pagpapatunay ng pag-ibig na yon, the genuineness of that love from God, ay nung ibigay niya with all humility, with all His heart, ang kanyang sarili to die, alright, for the penalty of our sins. Yan po yun. Yun ang demonstration. The highest manifestation, demonstration and display of the love of God na ito pinapaunawa sa iyo ng Banal na Espiritu sa ating lahat na tumanggap kay Kristo. Kung sinasabi mo na ikaw nakikinig, kapatid, tinanggap mo si Kristo, iyan po ang iyong kalagayan ngayon. He leads to the love that saves. Na ibig sabihin, now you have the Holy Spirit, meron ka ngayong bahagi, responsibility bilang katiwala ng Diyos, ipaunawa mo ito,
Ipaalam mo sa kakilala mo, mahal mo sa buhay, kaibigan, whoever they are, ang pag-ibig na ito. Holy Spirit, alright? Holy Spirit ang maglilid sa pag-ibig ng Panginoon that saves. Romans 5 verses 6 to 11. Romans 5 verses 6 to 11. Ganito po yung ating makikita. Ganito yung makikita natin sa verse 6. The Bible says in Romans 5 verse 6, for when, matapos pong binanggit yung verse 5, ano? Yung verse 5, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given, binigay, past tense, na ibinigay sa atin. Yan, binigay. Alam niyo, marami dito, ito lang, pwede nang itest po yung maraming nagpapakilalang Kristiyano, grupo ng mga sikat na mga religious organization. Tanungin mo kung meron na siyang Holy Spirit. Tanungin mo kung meron na siyang buhay na walang hanggan. Diyan mo siya matetes. Pero if you have so many verses to show, to prove, and then makapag-isip yun, no? So sabi ng verse 6, bakit? For when we were, nang tayo'y dati, na walang kalakasan, in due time, Christ died for the ungodly. Ang tao, wala akong kalakasan sa kanyang sarili, para matanggap ng Diyos, madala niya ang sarili sa langit, pamagitan ng kanyang sinasabing works, kakayahan na gawin yung kautusan ng Diyos. Dito lang ho sa chapter 8, may problema na ho. Kung ang tao po ay nananalig, alright, sa pagsunod sa batas ng Diyos, kautusan under Moses. Just remember John 1:17. Alright? The law was given by Moses. Very clear po yun. After na sila po ay inalis sa pagkaalipin sa Egypt, simula ang Panginoon magbigay ng mga batas. At ito ay binigay sa pamagitan ni Moses. Pero may second part ng John 1:17, but grace and truth came by Jesus Christ. So, nang nag-show up ng Panginoong Jesucristo, alright, sa pagkakataon tao, ito na po. Alright, binayaran niya ang demand ng kautusan. Ang declaration ng utos ng Diyos, all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay guilty. Kaya ang Savior ito, ang solution na ito, ang pag-asa narito, yan ang Panginoong Jesucristo. Alam mo ba ninyo, kayo na mga nagtitiwala sa paggawa ng kautusan? Kautusan, we are referring yung utos binigay kay Moses na ngayon pinangahawakan ng iba, and then gawin yung mabuti, mahalin ng kapwa. Ala akong masama doon. Pero kung yun ang iniisip mo, yun ang pinapaniwalaan mo, yun ang pinagtitiwalaan mo, na kapag nagawa mo yan sa iyong pamamagitan ng iyong pagsisikap, makarating ka ng langit, sorry to say, hindi po tatanggapin ng langit yun. Pagkat ang tatanggapin ng langit, yung finished work ni Jesus Christ sa Calvary. Yun po yung tatanggapin niya. Kasi siya ho talaga yung sinugo para ho siya yung lumutas sa kasalanan, yung parusa ng kasalanan. Ito sabi ng Romans 8:2. Romans 8:2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Verse 3, for what the law could not do. Ang bagay na hindi magawa ng kautusan, in that, bakit daw? In that it was weak through the flesh. Mahina. Habang nandiyan ka sa flesh na yan, mahina. Mahina. Walang magawa talaga dyan ng law. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Yan ang very reason. Bakit siya nagkataon tao? Kasi hindi po kaya ng kautusan na binigay kay Moses, alright, na umiiral during hanggang dumating ang Panginoon sa laman, kaya po nagkatawang tao para ho ay lutasin niya po yung demand ng law na penalty ng kamatayan. Kaya ang nangyari ay isinugo, o yan po, ang very clear in Biblia, yung God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemn sin in the flesh. Yan ang reason. Para naintindihan mo. Kaya yung works mo, walang magagawa yun. Very clear. By faith po yan. No? And then, mapapansin natin dito sa verse 6, for when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Yan po yung description niya. Hindi po makadiyos.
Bilang po makasalanan ng mga tao, hindi po sila maka-Diyos. Ibig sabihin, hindi sila sa Diyos. Okay, very clear po yun, ano? And then in verse 7, for we scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would never dare to die. But God commended His love toward us in verse 8. I like that. In that while we were, ito, ang kausap niya mananampalataya, we were, nung tayo dati na mga makasalanan, Christ died for us. Sino yung mga makasalanan sa verse 8? Ungodly sa verse 6. Verse 9, much more than being now present, justified by the blood, by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Kasi meron pong ngit-ngit galit ang Diyos na po igaganti sa mga taong nag-reject sa ating Panginoon Jesucristo. Titignan ninyo yung 2 Thessalonians chapter 1, no po? And then, maiba pa po yung wrath na darating yan pagdating ng tribulation period under the rulership of the Antichrist. 7 years po yun. Talagang punong-puno ng ngit-ngit po ang Diyos dyan. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much now then, being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. So, pag save ka na, ay hindi ka na makakapasok, hindi ka na makakaranas noon. Right? And then in verse 10, for if when we were dating mga kaaway, we were reconciled to God, pinagkasundo, no, sa Diyos by the death of His Son, not by your works, not by your capability to do. Nora, yung pong kautusan ibinigay kay Moses, no? Kasi ang naging daan para may pagkasundo tayo sa Diyos na galit dahil kaaway tayo sa Romans 5:10, yung pong kamatayan ni Kristo ang kailangan mangyari. At nangyari na po more than 2,000 years ago. Nagkaroon po ng bisa ito, power sa lahat ng naabutan ng good news of salvation with the help of the Holy Spirit as the good news, the gospel, is being preached, being taught, ay kino-convict niya. Right? Kino-convict niya. At tinutulungan yung taong nag-show ng interest, nakinig na po, at gusto niyang marinig yung good news. At nangyari na nga sa buhay ng mga taong nag-decide to put their trust in the Lord Jesus Christ and receive Him as their Lord and Savior. And then much more being reconciled, we shall be saved by His life. Kaya yung buhay po niya, yun po talaga yung pagligtas niya. Wala nang iba. Buhay ho niya. Buhay binigay na niya. So nagkaroon na ho tayo ng salvation. Present, save ka. S-A-V-E-D. Sa araw-araw na buhay, hindi na ho mahirap. Hindi na ho mahirap. Yung situation po natin ngayon, mga kapatid, alright, yun lang gustong makita ng Panginoon, talagang buong kababaan, buong pagtitiwala, buong pananalig, inilalapit mong situation mo, situation natin. Yan po yung dapat gawin ng lahat ng Kristiyano all over the world ngayon. Kasi nagsasuffer ang buong mundo because of this. Yan po yung takot ngayon na kumalat sa buong daigdig, ang COVID-19. Opo? Yung coronavirus, COVID-19 I mean. So ito po. And then in verse 11, and not only so, hindi lamang yan, ang wika niya, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ. Kita mo, so meron ka na ngayon na opportunity, mararanasan mo na ngayon yung joyfulness sa ating Panginoong Jesucristo, by whom sa pamagitan niya, we have now received, tinanggap, yung atonement. So yan. Yung atonement dito, at one. Yan yung po yung at one. Atonement. No? Atonement. Kaya siya po ang gumawa niya para maging isa ka na sa Kanya. Okay? Kaya nga ang Biblia, mayroong 20 term na dapat mong mapansinin. If any man be in Christ. Alright. 2 Corinthians 5:17. If any man, sino man, ano ka mga sa lipunan, if any man be in Christ, bagong nilalang. Yung declaration ng salita ng Diyos. The documents of God testifies, because you are now in Christ, new creature ka. Pinapaalam na sa iyo yan bago kang nilalang, kaya wag nang dapat makita yung old man sa iyo. Kaya yun, makikita mo yung put on the new man, o put off the old man.
Kaya yan, makikita natin yan, no? Atonement. One ka na kay Kristo, hindi ka na maihiwalay dyan. Dahil yung pag-ibig ng Diyos na kay Kristo, si Kristo nasa iyo at ikaw na kay Kristo. Dalawang term yan, ha? And then makikita mo doon sa Colossians 1:27. Colossians 1:27, Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Dalawa pong receive yan. Pagtanggap mo kay Kristo, siya'y nasa iyo. At si Kristo naman, nung makita niya yung naniniwala kang talagang totoo mula sa puso, kinilala mo siya bilang God manifest in the flesh, binayaran niyang buo, wala ka nang babayaran, wala ka nang dadagdagan, ang kailangan mo lang ngayon, magpalakas sa iyong spiritual life, patutuhanan, pakilala mo na ikaw ay tagalangit, anak ng Diyos. Siguro naman, pag ikaw ay anak ng mayaman, yung mga mayayaman ngayon sa bansa nito, alam na alam ng mga tao. Sa buhay mo pala, malalaman na nila. Alright, so yan po yung ating nakita rito. So, yan ang He leads to the love that saves. Na-save ka na, marami na ang nangyari sa'yo, nakasulat na po yan dito sa Romans chapter 5, kung ano ka na ngayon, magiging panatag ka nga naman ngayon. Masaya na, hindi ka nakaaway ng Diyos Di ba? So, yan po yung makikita natin dyan. And then, isa pa, gusto ko pong pansinin natin yung Romans 8:39. I want you to notice that, no more separation from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Kaya pag ikaw ay nain kay Kristo, ibig sabihin tinanggap ka ng Panginoon. Kasi Bible naman po yun, makikita na natin, Hindi ka main kay Kristo kung hindi ka dyan tatanggapin. Kung ang iyong pananampalataya mo ay peke lang, hindi naman talaga totoo, nagkukunwari ka lang, hindi ka tatanggapin ni Kristo. Sa marami kang nagsasabi, ito be careful, alright? Kaya napakaganda po mag-spend kayo ng time basa ng Biblia. Kasi yung Holy Spirit, siya po yung magre-reveal sa iyo. Para lubos mong ma-appreciate deeply, highly, greatly, yung pag-ibig ng Diyos na kay Kristo, one time in your life, ay dumating ang good news about Him and about the payment He did sa Calvary. Then, you bow your head, ask forgiveness, and you receive Him. As many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Ito naman ang makikita mo kung bakit nain ka kay Kristo, kasi hindi ka pwedeng main kay Kristo kung hindi ka niya tatanggapin. Okay? Ang Panginoon Jesucristo, alam niya, kasi ikaw munang magmumove. I-present niya yung kanyang sarili through the gospel, written words of God. Nakasulat na yan sa Biblia. Pinipreach ng mga lingkod niyang totoo. Okay? So very clear yun. Now, kasi yun ang 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creature. If any man be in Christ, nain ka kay Kristo, si Kristo nain sa iyo. Kaya very clear. Wherefore, sabi ng Romans 15, verse 17. Ito dapat mangyari sa mga magkakapatiran. Hindi ka pwedeng magtangi ng tao basta't identified na kapatid mo siya, lalo na sa isang church, talaga dapat ito in-expect ng Panginoon. Wherefore, receive ye one another. Tanggapin ninyo ang isa't isa. Whether siya ay mahirap, nasa below ng kalagayang material dito sa mundo, physical, ikaw ay sikat dahil pogi ka, maganda ka, siya hindi naman maganda, at then mahirap siya, hindi siya makabili ng mga bagot magagarang damit, ganun lang, pero nandun pa rin ang kanyang pagmamahal sa Diyos, pinipresent niya yung kanyang body, a living sacrifice. Kung minsan naman, meron mga professing Christian, ay lumalayo sila sa mga ganung uri ng mananampalataya o identified na kapatid, may grupo-grupo, hindi rin maganda ho yun. Dapat ho, ang Panginoon, dinamayan nga niya yung makasalanan Yung mga may hirap nga, yun ang binabanggit niya. Doon sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9. And then, mapapasin natin ang verse 7, wherefore rejoice ye one another, as Christ also receive us to the glory of God. Kita nyo? Tinanggap ka ni Kristo, kaya ikaw ay nain kay Kristo. Tinanggap mo si Kristo, kaya si Kristo nain sa'yo. Yan po yun. Kaya yung mga nagsasabi na minsan kinukutsa po, yung term na tanggapin mo lang, sabi na ng mga Baptist,
Tanggapin mo lang si Kristo, save ka. Ay, di nila naintindihan yun, yung tanggapin. Ito yun eh. Pinadala nga eh. Diba? Sinugo. Kaya hindi mo siya pwedeng tanggapin kung hindi mo pinapaniwalaan. Pag ikaw ay sumasampalataya, nananampalataya sa person na ito at sa kanyang ginawa, na ibig sabihin, nandun automatic yun, tinatanggap mo siya. Yun. Hindi mo, inseparable po yung dalawa na yun. Kaya no more separation from the love of God which is in Christ Jesus. So nain ka kay Kristo, hindi ka na mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Dahil, ayon mismo sa Romans 8:39, ang pag-ibig ng Diyos ay na kay Kristo. Sino ho ang nagpapaunawa sa iyo yan? Sino ho ang nag-reveal sa iyo yan? The author of the scripture, the Holy Spirit. Yan ho yan. Nanahan sa iyo. Yung mga unbeliever, di ho nila maintindihan ho yan. Hindi nila ma-appreciate, hindi nila matanggap yan. Alam nila, ay sila may kakayanang gumawa ng mabuti. Yan lang alam nila. Yung puro yung commandment number 2. Mahalin yung kapwa. Wala naman masama, din natin minamasama yun. Minamali lang natin yun kung iyon ang pinangahawakan para makarating siya sa langit, tanggapin siya ng Diyos. Hindi ho mangyayari yun. Na kay Kristo na lahat, package deal po yun. Ngayon, yun po yung letter A natin yung pong tinatawag nating punto sa letter A, healage, that is the Holy Spirit, to the love that saves. Letter B, hanggang silang po tayo dito, imparts the love that sanctifies. Ibinabahagi niya yung pag-ibig na ito po ang nagsasanctifies. Na ibig sabihin, ito po yung isine-set apart ka. Una, ang Kristiyano ay sanctified na siya positionally. Alright? May 3 tenses po ang sanctification. Meron na pong positional, nakain na tayo kay Kristo, sanctified. Kaya mababasa mo sa Biblia, yung past tense form ng sanctified. Sanctified. Pag ikaw po'y sinasanctify sa araw-araw, gaya ng John 17:17, thy word is truth, at saka sanctify them by thy word, by thy truth. So, ibig sabihin, patuloy ka sa pamagitan ng salita ng Diyos, sineset apart para lumakad sa salita ng Diyos, ipamuhay mo ito, priority ng life mo dahil iyan ay pang-eternal po yan. Ang pagkain sa restaurant, niluto sa bahay, wherever, na inihanda, inihapag sa'yo, temporary lang, physical lang yun. Kaya nagtataka ko sa maraming Kristiyano, baka nagpapakilalang Kristiyano, anak ng Diyos, may Holy Spirit, pero ay matamlay silang kumain ng salita ng Diyos, walang interest, hindi nag-show ng interest, walang desire. O yan yung problema. Kaya nagiging questionable yung ating testimony kung magkaganon, no? So, very clear po yan, So, ito yon. Tinanggap ka ni Kristo, kaya nain ka kay Kristo. Hindi ka pwedeng welcome kay Kristo kung hindi mo pinapaniwalaan. Hindi mo tinatanggap siya bilang God nag-manifest in the flesh, the Savior, at hindi mo tinatanggap yung kanyang payment. So, sorry na lang, you will be the one to pay the penalty of your sin in hell forever and ever because you rejected the payment and the payor. Yan, o yan. So, tingnan natin. Imparts the love that sanctifies. Tingnan yung Romans 15:16. So Romans 15:16. So Romans 15:16, this is what the Bible says, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified, present, being sanctified by the Holy Ghost. Kita nyo? So yan po yun. So, ina-apply po niya yung pag-ibig ng Diyos at the same time, yung salita ng Diyos. Yan. Kasi parehong tinawag sila na truth. Salita ng Diyos, truth, at ang Holy Spirit, tinawag na Spirit of Truth. Kita nyo? Kaya yan po yung connection yan. Kaya when you spend time reading the Bible, meditating upon them, at nag-aaral ka rito, lalo na nag-a-attend ka ng Sunday school, marami kang matutunan.
and then nagbabasa ka, nagme-meditate, nag-aaral sa bahay, marami kang matututunan. And then pagdating nung preaching time, yung sermon time, so nandun na po nilalatag ng Diyos yung kanyang will, kalooban, damdamin at nais mangyari sa buhay natin. Alright, another verse. 2 Thessalonians 2:13. 2 Thessalonians 2:13. Ayan, ito po. Yung sinasabi ng 2 Thessalonians 2:13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Alam nyo, may problema po kung mga ilang may grupo ng mga so-called na mananampalataya, ang sabi daw nila, hindi mo pwedeng maintindihan salita ng Diyos, paniwalaan, kung wala ka munang Holy Spirit. So maghiwalay yung indwelling ng Holy Spirit doon sa belief of the truth. Hindi ho mahiwalay yun. Kasi ang nagtatrabaho, yung teacher, nagko-convict, ito yung Spirit of Truth. Ano yung kanyang tinuturo? Ano ho yung kanyang ina-apply sa isang nakikinig? Na totoo. Di yung truth, salita ng Diyos. Yun po yun. Once ng tao na iliwanagan, kasi yun naman ang trabaho ng salita ng Diyos, with the help of the teacher, the Holy Spirit, enlightening, bibigay po ng liwanag. Kaya yung Psalm 119 verse 130, the entrance of thy word giveth light, giveth understanding unto the simple. Sino yung simple? Pangkaraniwan, hindi naman super educated ito. Pangkaraniwan, with the help of the Holy Spirit, ay maintindihan mo kasi totoo yung puso mo. Yung nais mong malaman yung katotohanan. Jesus Christ is the truth. Salita niya, truth. Yung Spirit pinadala niya dito ay Spirit of Truth. O saan ka pa? Ano pang hahanapin mo dyan? Kaya dito po makikita natin to through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Yan. Then another verse. 1 Peter chapter 1 verse 2. 1 Peter chapter 1 verse 2. Alright, patuloy natin dinidiscuss yung imparts the love that sanctifies. Yan, sinimulan sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos nasa iyo dahil tinanggap mo si Kristo at ikaw ay na kay Kristo. Nai-enjoy mo talaga yung buhay na pagiging anak ng Diyos. Purihin ang Diyos. Pasalamatan natin yan. Ito ho yung nakakalimutan natin kasi mga Kristiyano dahil kulang yung time natin sa salita ng Diyos. Sana huwag magano, no? 1 Peter 1:2, elect according to the foreknowledge of God, the Father, through sanctification of the Spirit. Holy Spirit talaga dyan. Pag hindi nag-indwell sa'yo yan, yung buhay mo, hindi ho talaga set apart mula sa gawaing pangmundo, ay magiging spiritual ka. Dahil ang pinamumuhay mo, mga spiritual things. Yan ang sinabi ng Panginoon in John 6:63, ang aking mga salita, they are spirit and they are life. Okay, tanyo? Kasi yung trabaho ng Holy Spirit yun eh. Pag meron ka ng buhay na walang hanggan, ang kailangan mo dito ay yung salita ng Diyos, they are spirit and they are life. Ito yun, no? Pag sinabing elect according to the foreknowledge of God, the Father, through sanctification of the Spirit. Holy Spirit po ang magsasagawa nun. Sa foreknowledge ng Diyos, from the foundation of the world, alam niya kung sinong maniniwala at hindi. Alam niya kung sinong tatanggap o hindi. Alam niya yon. So, ngayon, eto ngayon ay nakabase sa Panginoon. On the basis. Ang condition, kung naayon ka kay Kristo. Kung ikaw naayon kay Kristo, isa ka sa mga elect ng Panginoon. Ang question, paano ka maayon kay Kristo kung di ka tatanggapin ni Kristo? Pangalawang tanong, paano naman maiin si Kristo sa iyo? Okay? Paano naman maiin si Kristo? Tanggapin mo. Ano ibig sabihin ng tanggapin? Pinaniwalaan mo siya. Pinaniwalaan mo yung kanyang ginawa. O ganun lang po yun eh. Ganun lang po yun. Kaya sa salita ng Diyos, maliliwanagan ka. Acts 26:18, hindi kanyan maliligaw. Kasi devil po, gagawa ng mga ganun eh. Maraming klaseng turo, no? Simple lang po yung turo. Kaya nga sabi yung simplicity ay na kay Kristo. Simplicity of Christ. Simple lang po, ginagawang mahirap ng mga so-called scholars magagaling. Kung ano-ano yung mga, kasi, kumisan din kasi yung mga ngaral, marami siyang masyadong binibigay na time
sa mga books na inotor ng iba't ibang mga tao na hindi mo naman alam ang kanyang orientation, hindi mo alam ang kanyang educational background. Alright? Hindi mo alam. Ang maganda rito, purely dito ka sa preserved word of God, which is the King James, alright, Bible 1611. Yan na po yan. Kasi yan the only Bible na walang copyright. Ang lahat may copyright. Ito, basta't plain, basta't plain. Kahit sino, basta't may kakayahan kang magpalimbag ng marami, pamigay mo, malaya ka. Wala kang pananagutan. So, ito makikita natin dito, sa Acts 26:18. Acts 26:18, to open their eyes. Sino itong kinakausap niya? Si Pablo, hinabilinan niya, tinuro. Alright, ngayon ay inaatasan kita, pumunta sa mga hentil. Buksan mo ang kanilang mga mata, siyempre salita ng Diyos with the help of the Holy Spirit. And to turn them from darkness to light. Kita mo kasi, yung pagpasok ng salita ng Diyos, yan ay the entrance of thy word giveth light. Pag naliwanagan, tinanggap yung person the light, yung salita niya, the light, okay? Ang Holy Spirit po ay ililipat po niya yun. Yung tao na yun, from darkness to light, and from the power of Satan unto God. Alright, yung naliwanagan, tinanggap yung light, the person, and the light, yung salita, written word, and then nailipat ka sa liwanag, kay Kristo. Okay? And then, ang paglipat mo kay Kristo, ay ito naman ay paglisan mo mula sa kapangyarihan ni Satanas unto God, ang wika. From the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified, present o past tense, sanctified by faith that is in me. Kita nyo? So yung sanctification, na kay Kristo din po ito sanctified by faith that is in me. Nakain kay Kristo, so automatically, alright, nung tinanggap ka ni Kristo, tinanggap mo si Kristo, na-sanctified ka na, na-set apart, na wala ka na sa power ni Satanas, wala ka na sa darkness, kasi nasa light ka na, unti-unting lalong lalaki, liliwanag ang liwanag mo bilang Kristiyano, the more na pumapasok sa iyong salita ng Diyos, the more na nai-enjoy mo yung fellowship ng Panginoon, the light with His word, written truth. Ganun lang po yun. Kasimple lang po. 1 Corinthians 1:2, right? Rather fast tense. 1 Corinthians 1:2, unto the church of God, ito yung problema na naman. Itong statement na ito ay pinoblema ng maraming tao, gumawa ng grupo, kami yun. Yung tinayo ni Kristo, yung binili ng mahal na dugo, kami yun. Yun, mga ganun bang problema. Pero kung i-examine mo siya, i-test mo siya, gumawa ka ng cross-examination, salita ng Diyos ang gagamitin mo, paano niya sasagutin ng maraming talata? Alright? Huwag lang twisting na pag-uusapan, Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified. Sino yun? Itong mga church of God na nasa local church ng Corinth, sanctified past tense in Christ Jesus. Tanungin mo nga kung paano sila nain kay Kristo. Paano at kailan nangyari? Tanungin mo lang. Paano sila nain kay Kristo? Called to be saints. Alright, saints na pong tawag sa mga na kay Kristo tumanggap. Kasi sinner siya dati. Nung tayo ay makasalanan, Christ died for us. So, nung namatay si Kristo, paid na, tinanggap mo yung payment, and then ikaw ay no longer na kinikilala ng Diyos na sinners dahil nilutas niya ang iyong pagiging makasalanan, kaya ikaw ay na-identified na saint. With all that in every place, call upon the name of the Lord our Lord, upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Yan po yung ating nakita rito. So napansin natin dito, ang ating pinag-uusapan na may kinalaman His Spirit imparts His love. Nakita natin yung unang punto ng ating pag-uusap ay He leads to the love that saves. Letter B, imparts the love that sanctifies. Mahalaga po talaga, maranasan mo sa buhay mo pag-ibig ng Diyos, magsisimulang maranasan mo yan pamamagitan ng pagtira sa iyo ni Kristo. Holy Spirit, nananahan sa lahat ng Kristiyano. Anong sabi po dito
na ang letter C natin, ito ho yun. Letter C, ito po yung Spirit imparts His love, ito yon. Letter C is the secret of the sacrificing love that serves. Is the secret of the sacrificing love. Pag-ibig talaga na nagsasacrifice, sacrificing love that serves. Ito ay sikreto, right, ng masakripisyong pag-ibig. Pag-ibig na nagsasacrifice, hindi ho siya selfish. Kanya na binabahagi pa. Buhay niya, hindi niya pinagkait. Kaya yan po ang magiging pakiramdam ng mga tunay na Kristiyano. Yan po yung magiging pakiramdam. Pansinin niyo kung paano natin i-relate ito, compare ito with other scriptures para makita niyo ang more na liwanag hinggil sa punto na ito is the secret of the sacrificing love that serves. Paglilingkod na po ang pag-uusapan dito. Ayan, dito na makikita. Sa Ephesians chapter 5 verses 1 and 2. Ephesians 5 verses 1 and 2, ito po yung nakasulat. Ephesians chapter 5 verses 1 and 2. Be ye therefore followers of God as dear children. Ang sarap ng tawagin kang anak ng Diyos. Dear children. Be ye therefore followers of God. Pagkatandaan natin po, i-check po natin ang ating mga buhay kapatid na ikaw na nagpo-profess, na ikaw ay anak ng Diyos, tumanggap sa Panginoon, okay, registered na yung pangalan mo sa aklat ng buhay, kailangan make sure followers ka ng Diyos. Hindi ka follower ng kung sino-sinong sinusunod mo, alright, pinaprioritize mo, follower ka ng Diyos dapat, as dear children. Ano ang makikita sa iyo dapat? Ito yung makikita. Verse 2. And walk in love. Yan na yun. Yan ang makikita sa iyo. Walk in love as Christ, na gaya ni Kristo, also hath loved us. Na gaya ni Kristo na minahal tayo. Ano pa ang ginawa? Doon sa pagmamahal na yun, paano niya pinakita? And hath given Himself for us. Kita mo, yung pagmamahal ng Panginoon, binigay yung kanyang sarili, hindi lang salita yun. Hindi lang hindi lang proclamation yun. Kundi inactualize niya talaga yun, ginawa niya talaga yun. And hath given Himself for us. Very specific po yung pagbibigay niya, no? An offering, one, and a sacrifice. And a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Ano sa palagay mo yung ginawa ni Kristo? Paglilingkod pong dakila yun. Isipin mo, napakataas ng Diyos, ang ganda na ng kalagayan, napakayaman, pero nagpakadukha. Para sa kanyang karukaan, ikaw ay yayaman. Ang sarap, no po, ang sarap. So ito po is the secret of the sacrificing love that serves. Kaya yung pag-ibig ng Panginoong kaiba, nasa iyo na yun. Shed abroad na in your heart, shed abroad na in my heart, shed abroad na sa lahat ng mga nagpapakilalang Kristiyano. Yung totoo not necessarily pag nag-profess ka, ikaw ay totoo. Kasi God knows your heart. God knows your heart. Makikita talaga yan po sa action. Ito yun. Walk in love. Di ba makikita yung paglakad mo? Nakikita nila talaga. Unang-unang makikita niya sa iyo ng mga tao na bumabasa sa iyo araw-araw yung lakad mo. Saan palagi ang direksyon yan? Saan ang priority niyan? Saan excited yan? Saan nag-e-enjoy yan? Saan nakapokus yan? Pansinin natin, Those, yun po yung mga tanong sa buhay natin. Ito, walk in love, na gaya ng Kristo, na minahal tayo, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin, an offering, hain, and sacrifice to God for a sweet-smelling savor. So, yan po yun. Intindihin mo natin ang Panginoon bago yung iba. Ang iba, pangalawa na lang ho yun, unang-una. Kasi kung talaga mahal natin ang Panginoon, hindi na ho mahirap yung sa iba. Pero hindi sila pwedeng mauna, may lagay doon sa number 1.
palagi lang dito sa ka-level mo. 2. Na kung anong ginagawa mo ngayon, paglilingkod kay Kristo, pagmamahal kay Kristo, nagsasaya ka dahil kay Kristo, ganun din ang gustong mangyari ng Panginoon, makita sa kanila yon. Yun po yung objective. Kasi hindi mangyayari yon kung wala, hindi ka panipaniwala yung lakad natin. Hindi ka panipaniwala yung ating testimony. Hindi ka panipaniwala yung ating buhay. Bakit? Binabasa nga tayo yun ang nababasa, ano mangyayari doon? Ba't pipilitin mo? So, hindi na po yun fault ng Panginoon. Ibinigay na po ang Holy Spirit para po ay ma-implement yung pag-ibig na yon. Dahil po yun ang paraan ng Diyos para po ma-save yung tao. And at the same time po, ang tao po ay kanya pong, ang kanya pong tao ay kanya pong gabayan, imparts the love that sanctifies. Na set apart ka dahil sa pag-ibig na yon. It is the secret of the sacrificing love that serves. Philippians 2, verses 16 and 17. Philippians 2, 16 and 17. This is the Bible says, holding forth the word of life. Ito, salita ng Diyos. Ito po yung word of life. Okay? Pag sinabi nating word of life, pansinin yung dalawang main words dyan, Word, life. Dalawa dyan, Kung familiar ka sa Biblia, natutunan mo na ito, makikita mo sa Biblia, yung capital W, that is the person. Yung small w, yun ang written word. And then makikita mo yung life, there is a person. Jesus Christ, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And then yung salita niya, life. Kita nyo? Tingnan ho ninyo, ang liwanag ng Biblia. Kaya holding forth, panghawakan mo lang matibay, matatag, ang salita ng buhay, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Para hindi ako lumakad ng walang kabuluhan, ni nagtrabaho, naglabor ng walang kabuluhan. Ayun lang ang ine-expect ng Diyos na magiging resulta ng kanyang ginawa sa Calvary, ipinasa sa lahat ng mga tumanggap sa kanila, kaya sila tinawag na co-laborers ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, na dapat ang makita sa kanila ay yung spirit of servitude. Dahil dito po madadama ng tao na mahalaga siya, mahal niya, mahal ng Diyos ang tao na yun. Kung hindi nakikita sa walk natin, paano mo makumbinsi yung tao? So holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Verse 17, ang sarap dito, oo. If I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. If I be offered, kung ako man ay may handog na bilang sacrifice and service of your faith, I joy. Magagalak ako and rejoice with you all. Kita nyo? Talaga hong kasama dito talaga ho yung sacrifice. Pansinin ninyo, kasi ang point natin, ito yung sikreto ng sacrificing love that serves. If you have Christ in you, ang pag-ibig ng Diyos nasa iyo. At ito ang in-expect ng Diyos, yung sacrificing love. Yan, gaano mo kamahal yung work niya wherein you belong. Part ka dyan, kapatid. Show natin. When we go back to the normal situation, ito na yung pagkakataon. Kasi ang binigay ng Diyos sa atin ngayon, time to revive. Revival ito. Dahil puro salita ng Diyos ang natuunan natin ng pansin ngayon. Puntahan po natin yung Romans 12:1. Kaya ganito lang makikita natin, pansinin natin. Tinitrace natin yung appearance ng salitang sacrifice. When it comes sa point C natin, is the secret of the sacrificing love that serves. We are talking about yung pong Spirit ng Diyos imparts His love. Now, if you have the Holy Spirit in you, nasa iyo yung pag-ibig, clear yung Romans 5:5, shed abroad in our hearts. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies, plural, of God, that you present your bodies a living sacrifice.
You remember yung ating diniscuss na may kinalaman sa pagkaiba ng mercy at ng grace? Yung mercy, ito yung dinidescribe na negative na salita, nailaan sa'yo, alright? Na ibig sabihin, binigay sa'yo, pero ito ay deserve mo ang parusa. Okay? You deserve to die, you deserve to be punished, but binigay sa'yo. Yung grace naman, okay, ito yung positive word, binigay sa'yo, pero you don't deserve. Ang parusa ay hindi mo tinanggap sa kabila na you deserve it. Kaya ang binigay sa'yo ng Diyos, habag. Nakuha nyo? Yung grace, you don't deserve. Maligtas ka kasi makasalanan ka nga. But binigay sa'yo ng Diyos dahil doon sa pananampalataya mo sa Kanya. Okay? So, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Totoo ba na ang Panginoon tinanggap mo? Kung totoo ang pag-ibig ng Diyos nasa iyo, pinatotohanan ng Holy Spirit na nakasulat sa Biblia. Now, ang layunin diyan, kasi yan ang sikreto kung bakit magagawa ng isang tao ang sakripisyo, no? Sacrificing love, service yun. Yung sacrificing na paglilingkod, no? Makikita natin dito, sa bagay, sacrificing love that serves. Makikita na sa iyo yun. Magmamanifest kasi, totoo eh. Pag hindi po nakikita sa isang professing Christian, still pa rin, parang ang gusto niyang buhay ay palaging convenience, no? Palaging magaan, hindi ayaw niya pawisan, ayaw niya mapahiya pag nagbibigay siya ng drugs o sumasama o sa mga activities ng Diyos kasi ayaw niyang makita siya nung mga kakilala niya, nakakilala sa kanya, o baka mag-iiba ang kanilang takot. Pero lahat ito ay sasacrifice mo. Kasi you have to present your body as a living sacrifice. Yan ang reasonable service mo. So anong paglilingkod na ginagawa natin sa Diyos? Question. Tayo makakasagot. So yan po. Anong purpose? Anong purpose? Ito, ulitin natin yung purpose. Dito tayo magtatapos. Ito, nabasa na natin kanina, na-quote na natin kanina. 2 Corinthians 5:14-15. So, binigay ang pag-ibig ng Diyos, shed abroad in our hearts. Alright? You said, tinanggap mo si Kristo, now you have that. Sa totoo lang. Pero kung salita lang yun, di mo naman talaga tinanggap, wala sa iyong puso, wala sa iyong pag-ibig ng Diyos, kasi magre-reflect yan, magmamanifest, madi-display yan sa araw-araw nating lakad. Kung totoo yan, makikita yun talaga, ako, marami ako nasaksihan. Kahit nalalakaran, talaga makarating lang sa simbahan. Lalakaran. One time nga, isang Wednesday service dito. Kuha na tayo. Anong service yun nata? No? Tama ba yun? Hirap, at least umiiral na yung tama ba yun? No? Lockdown pagkatapos may nauna siyang 2 anak pero siya late dumating. Lumakad lang daw. Kasi parang hinaharang ata yung mga sakyan, etc. Something like that. Meron din namang isang kapatid, kahit na matanda na, pag walang pera, mabasahe, medyo may kalayuan ng simbahan, lalakaran niya, layo-layo. Pumanaw na po yan kasama na ng Panginoon. Ang daming mga nagpapatotoo kasi naintindihan nila ang kanilang kalagayan kay Kristo. At umiiral yung pag-ibig ng Diyos, yun ang nagmo-motivate. Ito yung sinasabi ng verse 14, 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ constraineth us. Siya yung pumipilit talaga. If indeed you have the love of God because you receive the Lord Jesus Christ, kapatid, makikita sa iyo yung sacrificing love na naglilingkod. Hello. So dito natin ngayon, may ilawan ng ating sarili everyday sa buhay natin. Kasi yung salita ng Diyos parang salamin yan. So nakikita mo ngayon ang iyong sarili kung lumalakad yan dito sa reality na ito. If you have the love of God, meron kang sacrificing love that serves.
For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead. Alam mo yun. Kasi, very clear yun. Namatay ang Panginoon, hindi po niya tinignan ang kanyang karangyaan, kataasan, sa kanyang niluluklukan na trono, and yet bumaba para po sa iyo ma-lift up ka. And then in verse 15, and that He died for all. That, yan ang objective, yan ang purpose, yun ang aim. That they which live should not henceforth live unto themselves. Ito yung kakakitaan. Dito makikita yung katibayan. Upang ang mga nabubuhay, hindi na sila mabubuhay sa kanilang sarili, but, beauty, but, unto Him which died for them and rose again. Yan po yung may expect po sa isang tao na nagsasabing tumanggap sa Panginoon. Mga kapatid, kung meron po tayong pagkukulang, pagkakamali, tanggapin natin ang correcting power, ang loving correction ng salita ng Diyos. Lapitan mo ngayong gabi bago tayo matulog, humingi ka ng tawad. And then at the same time, humingi ka ng kalakasan and wisdom para sa sinaharap mong mga time, days, week, or years na idadagdag ng Diyos, makabawi tayo. Magawa natin ang kanyang ninanais at ini-expect sa atin. Nag-shed abroad na yung pag-ibig ng Diyos para maranasan mo the sweetness of His love. At yung sweetness ng pag-ibig na yan, makaabot sa mga taong kinaukulan na nasa kadiliman pa, sa pamagitan ng pagpasok ng salita ng Diyos sa kanilang buhay, liliwanag sila. At the time na nag-decide sila with all humility, automatically lilipat sila ng Diyos sa light. From the power of Satan unto God. Kaya ito ang pagkakataon na kung saan napapagbulay-bulay natin ang salita ng Diyos, napapag-aralan natin ng detail, at yung talagang nilalaman, yung spirit nito, very po talaga, ito yung masasabi natin na napakalaking blessing sa atin. Kaya kayo po na nag-show ng interest, nakinig, inuna ito, I praise the Lord. Kasi naintindihan mo ngayon ang pag-ibig ng Diyos na shed abroad sa iyong puso, sa aking puso, sa lahat ng tumanggap sa Panginoon. Kasi ang pag-ibig ng Diyos yun ang nagbigay assurance sa atin, Romans 8:39, na hindi ka na mahihiwalay ng sino man o ano paman, na binanggit sa Romans chapter 8, bago verse 39, sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Assurance. Ngayon, if indeed, nasa iyo yun, ikaw nakikinig, then in-expect ng Diyos sa iyong lakad, ang spirit of sacrifice, sa pag-ibig na yan, habang ikaw ay naglilingkod. Kasi mahal mo ang Diyos, pangalawa, mahal mo yung kapwa, kaya gusto mong maging blessing sa kanila, pamamagitan man ng banal na pamumuhay, matuwid na pamumuhay, mapagmahal na pamumuhay, at nag-exalt, nagluluwalhati sa Diyos. Yun po yung gustong mangyari ng Diyos, para yung tao, madala naman sa Kanya, kundi pa save, maligtas. Yung Kristiyano na maaaring na-discourage, and then nakita niya ang kaiba mong attitude, ugali, pagmamahal, concern, etc. And then, yun po yung magli-lift up sa kanya, and then magkakaroon siya ng revival. Maraming paraan po. Ang kahalagahan po na may dudulot ng pag-ibig ng Diyos na nanahan sa atin. Habang tayo po magtatapos sa panalangin, nais ko po lahat ay ugaliin po natin, magdalanginan po tayo. Every day, buksan mo ang banal na kasulatan, spend time reading, meditating, and then study. Simulan mo na yung pag-aaral sa Biblia, pag-uugnayin mo yung mga salita ng Diyos, comparing scripture with the scripture. Pag nakita mo yung salitang sacrifice, halimbawa, kaya mo sa Biblia, ano po yung lesson na ibibigay ng subject na ito,
na tinuturo ng Diyos. Ganun lang po yung pag-aaral. Anong liwanag may bibigay na yung pagiging in Christ? Paano nain kay Kristo? Paano naman tayo nain kay Kristo? So, paliliwanag ng Biblia yun. So, paano katutungo ng langit? Pinapaliwanag ng Biblia. Ano ang meron yung mga na tutungo sa langit? Pinapaliwanag ng Biblia. So, if you have enough light in you, may impart mo na yan unti-unti sa mga kinaukulan na very close sa iyo. So, sana po ang mga salita ng Diyos naging blessing po sa ating lahat. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil ang pag-asa ay ang ating Panginoon. At nangako siya, He will never leave us nor forsake us. Tinitingnan lang ho niya yung puso ng mga mananampalataya all over the world. Anong reaction po natin sa nangyayari? Anong attitude natin sa nangyayari? Ano ang ginagawa natin pinagkakabalahan sa nangyayari ngayon all over the world? So tayo po ang makakasagot nun. At ang kailangan lang mo natin dito ay ituwid natin ang ating sarili kung may baluktot. Alright? Enjoy natin ang fellowship niya, yung kanyang presence, yung kanyang salita. And then, pakita ho natin sa mga tao na tayong pinag-ipon ng Diyos sa isang local na iglesia ay ang ating matibay na pag-ugnayan at pagmamahalan. Pag ito ay meeting time, assembly time, please present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa nailaan mong special, precious moment para po gabayan mo kami sa pag-aaral na ito, pagbabasa sa iyong aklat, pagbulay-bulay sa iyong mga salita with the help of thy Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you. Sana po ang buhay na iyong pinapahiram, kahit paano makapagsukliman kami sa iyo ng bagay na makapagpapaligay dahil wala ho kaming pwedeng maiganti sa lahat ng ginawa mo sa amin, binigay sa amin, wala ho kaming may gaganti. Ang tangi lang po ginihiling mo, yung present our bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto you, which is our reasonable service. Yun lang po. Patutuhanan ka namin kasi meron na po kami ng banal mong espiritu na ito po ay pinakilala mo kung ano yung mga bagay na kanyang ginagawa. At least may 12 ho siyang wino-work sa amin. 12 trabaho. Kung iisipin po namin kung nagtatrabaho, nasan yung service fee niya dito. Wala ho kaming may bibigay. Ang tanging meron kami yung galing sa iyo. So ang nais mo lang ay submit namin ang aming sarili. Kami ay ililid niya, igaguide niya, tuturuan niya, at bibigyan ng kasiyahan, comfort pag nasa kalungkutan, kalakasan pag nangangailangan, at marami pang bagay. So Lord, please yakapin mo kami, Ama. Help us na palagi naming maramdaman ang malambot na puso. Yung God-fearing spirit, God-loving, God-serving, God-trusting, and then enjoy namin yung aming fellowship bilang yung mga anak para malaman ng mundo na kami yung mga anak nagkakaipon kasi yun ang ating fellowship dahil ikaw po ay magsasalita sa amin, nagre-reveal ka ng mga secret things na sa pamagitan ng preaching, teaching of thy word ay nai-reveal mo yung dati hindi namin alam, sikreto, kumbaga sa turing ay nai-reveal mo yun. At makita, ma-reveal din yung mga bagay na hidden sa aming buhay at pagkatapos maramdaman, ma-realize ng isang humble spirit, ikiklaim ka niya yun, and then willing to be corrected, and then willing to be instructed. Lord, thank you sa biyaya mo at kahabagan, i-bless mo ang aming pagtulog. Patuloy mo po kami, Panginoon, lahat ng iyong mga anak, iligtas po sa mapanganib na virus na ito. As patuloy po kaming gabayan, ingatan, protektahan sa lahat ng sandali para mapayapa, matiwasay ang buhay na ito as we enjoy your fellowship, your presence, and the preaching of your word. Thank you, Father. We praise you. All these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Ito sana'y pagyamanin natin, tandaan natin palagi ito, at umpisan po natin ang pagpapalago, pagpapalakas sa salita ng Diyos as we have more opportunity at this moment of crisis. No po, purihin po talaga ang Diyos. God bless you po.